Galilee. Ayan, or sa Lake of Galilee. At syempre, everywhere Jesus went, laksa-laksa ang mga tao. No? Marami, hindi po yung laksa na pagkain, ha? Kayo din iniisip nyo. Tagalog yan, laksa-laksa. Ibig sabihin, napakaraming mga tao, mga kapatid. At yan, no? Dami ng mga tao, sinalubong na kaagad siya. Every time yan, mga kapatid ko, no? Magtuturo si Jesus, ang daming tao. Kasi nga, they were expecting to be healed. Their prayers to be answered. Naniniwala sila na ang Panginoon nasa Kanya ang kasagutan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. So dito ngayon, sa ating, sino ba yung mga characters dito? Merong tatay, mga kapatid. Merong anak na mamamatay na. No? Merong delay. May interruption, mga kapatid ko. Kaya hindi lahat ng panalangin, agad-agad dumarating. Yes. Yung iba na di-disappoint na, yung iba na di-discourage na. Hindi na ako magpipray kasi wala namang nangyayari. Pero ngayon makikita natin, sometimes your prayer is already on the way. But delays will happen. Interruptions will happen. Yung bang interruption na yan, walang kwenta. No! It might be somebody else's miracle. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Kaya minsan yung delay sa buhay mo, hindi ibig sabihin niya na maramot ang Diyos. Ha? Meron lang nauna ng konti sa iyo. Hello, sabihin mo sa katabi mo, susunod na ako. Susunod na ako. Ayan, dapat ganyan lagi yung attitude natin. Ha? Hindi yung inggitero at inggitera. No? Kasi pag may inggit ka sa puso mo, lagi kang bakit siya pinagpapala? Bakit siya nagkabahay? Bakit siya may ganito? Huwag kang mainggit. Yes. Hello? Yes. Ang sabihin mo, susunod na ako. Yes. Pero huwag kang sumunod dun sa mga mali-maleta. Ha? Hello? Can you say amen? Di ba? Nauuso ngayon yan sa atin. Sabi to rin yung isang pastor, nag-comment eh, kahit isang maleta lang para sa church building. Talagang ayaw patalo ng mga pastor, mga kapatid. Pero kung ako sa inyo, huwag na kayong mag-pray ng maleta. Can you say amen? Amen. May maleta o wala, pagpapalain tayo ng Diyos. Pwede bang i-Gcash mo na lang? Alright. So, at ano pa mga kapatid ko? May ama, may anak na babae, may delay, at merong tagapagligtas. Amen. Who is never late. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi nahuhuli ang Diyos. Hindi na umuwi ng Diyos. Tingnan mo siya ulit, sabihin mo, atat ka lang kasi. Atat ka lang kasi. Yan ang problema eh. Can you say amen? Diba? Gusto mo kasi now na eh. Pag nag-pray tayo, gusto natin now na, ngayon na Lord. Hindi. God doesn't work on your timing. He has the right time, mga kapatid ko. Kaya be patient. Everybody say be patient. Be patient. Alright. So tingnan natin mga kapatid. Ayan. Saan tayo papunta sa kwentong ito? Una, the crowd. Ayan, yung maraming tao. Tapos the fall. Ayan, ibig sabihin, lumuhod. Anong susunod? The wait. May paghihintay. Sabi mo nga, hintay ka lang. Nung minsan, tumayo ako rito, magpipreach na ako. Hindi ako nagsalita. Ilang minuto yun. Yung mga kapatid, gumagano-gano yung mga puwet. Ano nangyayari ni Pastor? Ha? Matulala yata si Pastor, nangyayari. Kasi yung lesson ko about patience. Sabi ko, tingnan nyo, ilang segundo pa lang, impatient na agad kayo. Di ba? Gusto mo kaagad, magdadadaldal na. Hindi. Naalala nyo ba noon, di ba, pagka magre-recite ka ng poem, o kaya merong, ano ba tawag doon, mga balagtasan, mga kapatid. Di ba, pupunta ka sa harapan. Tapos, ikot po yung mata mo. Diba? Diba? Ulila. Diba? Tapos, walang ama. Diba? Parang naiyak-iyak ka. Walang ina. Ulila. Natandaan niyo yun, di ba? Tinuturo sa atin sa eskwela yan. Yes. Hindi yung pagdating mo ron, daldal ka kagad, hindi.
Titignan mo muna yung crowd. Yan, di ba? Tsaka ka ngayon magsasalita na. Pero tayo kasi impatient. Ayun. Ano pa? Number 4, the Word. Yung salita ng Diyos. Huwag kang makinig doon sa balita ng ibang tao. Huwag kang makinig doon sa mga paninirang narinig mo. Can you say amen? Makinig ka sa salita ng Diyos. O, malakas na malapalakpak yan. Ano sunod? The walk. Ayan, lalakad. Alam niyo ba, everyday, naglalakad ako. Hapon ako hindi lumakad kasi ang init. No, tinamad ako hapon, hindi ako lumakad. Nagginawa ko, bumaba na ako, tinapon ko basura, bumalik na ako sa bahay. Sabi ko, para akong maluluto ah. Nung mga nakarang araw, lalakad ako. Pagtapon ko ng basura, lakad. Kasi may goal ako eh. At least 7,000 steps. Ha? Kaya maganda rin may bisita tayo mga kapatid. Nung may bisita tayo, 12,000 steps. Oh, sabi ko kila Pastor Rene, magandang kasama pala kayo. Kaya lang, sila naman ang mga kasama ko. Pastor Richard, wala bang tricycle dito? And then finally, the wake. Yung burol. Praise God. Di ba? Ang buhay, ganyan. So yan ang ating tatakbuhin ng ating mensahe ngayon. Alright. So start tayo mga kapatid. The crowd. So, dumating ang Panginoon, maraming mga tao, mga kapatid, naghihintay. Lahat may pangailangan. May pangailangan ka ba? May pangailangan ka? 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 Isipin niya, mga kapatid, kung ako si Lord, wala na talaga matitira. Diba? Oh, ito palang tatlong sa harapan ito. Sa dami ng hinihilingin nitong tatlong ito, wala na. Diba? Yes. Tapos, sabay-sabay pa kayo nananalangin. Imagine mo, pagdating ni Jesus, mga kapatid, Lord, please, Lord, please, Lord, please, Lord. Lahat, Lord, Lord, mga kapatid. Diba? Eh, lalo na, bilyon ang tao sa mundo. Amen. So, ito, mga kapatid, the crowd. Makaramihan sa mga ito, curious. Ay, yan pa si Jesus. Kala ko ba, kala ko mukhang artistahin, parang hindi naman. Hello? Hindi ba yun ang pananaw mo? Ang inis natin, si Jesus talagang mukhang Espanyol, mga kapatid. May bigote rito, diba? Ha? Guwapo, hindi ka mukha ni Pastor Kalbo. Hello? Eh, totoo naman eh, bakit kayo, malinaw, sabi ng Bible, si Jesus, may buhok, mga kapatid. Now, hindi po mahaba ang buhok ni Jesus. Hindi siya long hair. Okay? Malamang mga hanggang dito yung hair niya. Ayan. No, kasi sa kasaysayan, yun yung uso noon na gupit, mga kapatid. Ayan. So yung iba talagang lang, lang kung si Usisero, di ba? Parang ikaw lang, Marites, no? Naalala ko nung pumunta rito daw sino ba yun? Si The Boy, yung artista. Oh, hindi si Robin Padilla. Mali-mali ka naman. Rudy. Hindi rin. Rudy. Tama. Patay na yan. Nag-away pa kay mamaya dahil lang sa artista. Oh, yun na yun, mga kapatid, di ba? Nagulat daw yung mga Chinese. Nagulat yung mga Chinese kasi yung mga Pilipino, parang ganun tayo eh. Yung mga Chinese, naglalakad yung artista nila, parang wala lang sila doon. Oo, kahit naman, wala silang pake. Kasi iniisip ng Chinese, mas mayaman pa ako dyan eh. Di ba? Oo, yan ang mindset nila eh. Kaya tayo, tinan nyo, di ba? Politika, parang magbinigay sa'yo. Nangako lang ng 10K eh. Amen. Hello? Di ba? Oo. Nangako ng 10K, 1K lang nakarating sa'yo. Paano? Si Cap, kinuha na yan. Di ba? Yung mga bali-balit ang ganyan, mga ayuda, di ba? Oh. Ayan. So, eto ang pangyayari, mga kapatid. Ang daming mga tao. Pero merong isang tatay na kakaiba. Sabi mo nga kakaiba. Dahil ang tatay na to, desperado, mga kapatid. Alam ko, merong awit ngayon na uso rin, di ba?
Ano yan? Desperado ba? Despacito? Ano ba yung song na yan? Nasumikat din, di ba? Ha? Oh, hindi yun. Ito, desperate siya. Bakit? Yung kaisa-isa niyang anak na babae, mga kapatid ko, ay nasa bingit ng kamatayan. Hello, kung tayo yun, di ba? Gagawin mo ang lahat. Ha? Sino ba yung nag-message sa akin? Ikaw ba yung Star Gemma? Na nagkasakit yung apo mo? Hindi, pang Sunday? Oo. Kasi Shane, no? Star Shane, mga kapatid. Nag-message sa akin. Hindi lang nag-message, tumawag talaga, umiiyak siya, Pastor, dalawan mo ako. Sabi ko, kalma ka lang. Anong problema? Yung apo ko, Pastor, dalawang apo ko, nasa hospital ngayon, na food poisoning. Damang-dama mo yung desperation. Damang-dama mo yung kanyang, kumbaga, pag-aalala, mga kapatid ko. Dahil nasa bingit ng kamatayan. Sabi niya pa, yung isa niyang apo, parang hindi nagre-respond, mga kapatid. Kaya gano'n na lang sabi ko sa kanya, magpe-pray tayo. Everybody say amen. Dahil may Diyos tayo na buhay. May Diyos tayo na gumagawa. May Diyos tayo na tumutugon sa panalangin. Ang batang ito, mga kapatid, 12 years old. Pero ang tatay na to, kahit maraming mga tao, sige, Jesus, kailangan kita, Panginoon. I need your help. I need your answer. I need you to pray for my daughter, to lay hands on her, and she will live. Sabi mo nga, may pananampalataya siya. Nakita nyo? Siya mismo ang nagsabi sa Panginoon, Panginoon, ipatong mo ang kamay mo sa kanya at siya ay mabubuhay. Amen. May faith siya, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Paano kaya niya nalaman yun? Ha? Siguro narinig-rinig niya sa mga kaibigan niya. Siguro, alam niyo, kung makikimarites na rin kayo, huwag yung mga pangit na mga balita, yung mga pangit na mga chismis, yung pagpapala sa Diyos ang i-entertain ninyo. Dahil sa panahon ng pangailangan, yun ang magbibigay katugunan sa buhay. Can you say amen? Diba? Siguro narinig niya, alam mo, meron akong nakita, si Jesus, yung tao may sakit, pinatong yung kamay, gumaling! Kaya yun din ang sinabi niya sa Panginoon. Lord, alam ko, pupunta ka sa bahay namin. Kaya Lord God, gagaling yung anak ko, mabubuhay siya, Panginoon. O bakit? Because Jesus is the way, the truth, and the life. Nasa Panginoon ang buhay. Siya ang may hawak ng ating buhay. Nung nabalitaan ng isang pastor, in-invite ako mag-preach doon sa Caloocan, mga kapatid. Pagdating ko ron, si Pastor Jimmy Sulit. Sabi ni Pastor Jim sa akin, Richard, alam mo na ba? Sabi ko, ano yung pastor? Na may nag-preach ditong pastor. Dito sa pulpit namin. At dito siya kinuha ni Lord. Wow. Oo, talaga. Habang nag-preach na. Eh, sabi ko kay Pastor Jim, huwag kang ganyan, pastor. Mag-preach ako, mananakot ka ba? Pero hindi, sabi ko sa kanya, kung time na natin, time na natin. Nasa Diyos naman ang ating buhay. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. Mamatay tayo o mabuhay, sa Kanya tayo. Can you say amen? Kaya kung ako sa'yo, siguraduhin mo na. Hello? Hello? Diba? Huwag yung may agam-agam ka pa. Lord, pag namatay kaya ako, saan kaya ako? Doon kaya ako sa itutono? Alam niyo itutono? Sa Ilocano. Hindi yung tinutono yung gitara, hindi. Gagawin kang sinugba sa Bisaya. Inihaw. Saan? Doon sa impyerno. Ang problema, forever yun. Everybody say amen. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, siguraduhin mo. Siguraduhin mo. Alright. So, sino ngayon si Jairus? Ayan. Ang pangalan pala ng lalaking ito ay si Jairus. Ang tatay na ito ay nagngangalang Jairus. At ang description sa kanya ng Bible, he is a ruler of the synagogue. Ayan. Ano ba itong synagogue? Ayan. Sa Jerusalem kasi may templo. Yun ang pinaka-central place of worship nila. Ngayon, yung mga malalayo, dahil malayo naman sa templo, ang ginagawa nila,
once a year silang pumupunta doon sa templo. No? At least once a year, makadalaw ka doon sa pinakasentro, mga kapatid. So, ang ginawa nila, sa bawat lugar, may synagogue na tinatawag. Sa bawat village, kumbaga parang barangay hall, no? Tawagin ng ating ganun. Pero ito, hindi gawain ng Diyos ang nandoon. Ngayon, etong si Jairus, mga kapatid, siya yung leader nung sinagoga. Ayan, siya yung namumuno doon. Naalala niyo si Jesus, di ba? One time pumunta siya sa Nazareth, tapos niyaya siya nung mga tao doon sa sinagoga na Jesus, ikaw ngayon na mag-read ng Torah. Ano yung Torah? Yung law. Ayan, di ba? The 5 books of the Bible. Ano yung first 5 books of the Bible? Genesis, Leviticus, Ano ba? Genesis, Oh, may assignment kayo, ha? Memorize the books of the Bible. Pambira. Natuloy niyang Christian. Ano yung first 5 books of the Bible? Genesis. Ayan. Pero okay naman yan kasi normal naman yan. Minsan di mo na naiisip na memorize, di ba? Pero maganda kung memorize mo. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Yan ang tinatawag na the Torah. Alright. So ito na ngayon, mga kapatid. Si Jairus ay isang respected na tao. Kagalang-galang siya. Kasi leader ka eh. Doon sa inyong komunidad. Ayan, no? So, malakas din ang kanyang impluensya. Sabihin mo nga, impluensya. Diba? Sa atin nga, nakwento ko na sa inyo. Naalala nyo ng COVID, di ba? Galit yung father-in-law ko, sis. Oh, sa malog ng aking father-in-law. Kasi, yung mga ayuda, dinadaan-daanan lang siya. Oo. Kasi yung misis ko, taga Hong Kong eh. Oo, hindi. Ang iniisip nila, pag taga Hong Kong ka, hindi ka na kumakain. Hindi mo na kailangan yung bigas. O kaya medyo nagprotesta yung yung father-in-law ko. No, sabi niya sa barangay, bakit hindi na ba kami kumakain? Porque nasa abroad yung anak ko. Porque ba nasa abroad, mas mayaman na kami sa inyo? Hindi. Can you say amen? Mayaman na ba kayo? O yung pala naman hindi pala eh. Alila pa rin. Ayun, sabihin mo sa katabi mo, payaman pala. Payaman. Tingnan natin. Baka mayaman ka sa utang. Alright. Move on na tayo, Pastor. Okay. Ano ba? He was established. Ayan. May reputasyon siya, may influensya siya. Ano pa? Religious siya. Religyoso. Diba? May dumaan na pusa. Nag-cruise ka agad. Narinig niyo yun? Uyag-uyag sabi. Pag dumaan ka ng sementeryo. Diba? Hawak-hawak mo na yung crucifix mo. Tapos biglang, aw! Diba? Oh. Si Jairus, religyoso siya. Siya ang pag ikaw ang leader ng sinagoga, nasa bahay mo yung scroll ng Word of God. Ikaw ang nagtatago noon. Ikaw ang naglilinis noon. Inaalagaan mo yan. Grabe yung kanyang responsibilidad. Mapanalanginin na tao, maayos sa kapwa. Pero, sabi mo sa katabi mo, pero, ngayong mamamatay ang kanyang anak. Yung mamamatay ng kanyang anak. May nagawa ba Wala. yung pagiging relihiyoso? May nagawa ba yung ranggo mo? Ha? Ano ako? Ako ay congressman! Senador ako! Anong sasabihin ni kamatayan? Wala akong pakialam. Hello? Hindi naman ang katotohanan, di ba? Hindi ko binabanatan yung ating mga pinuno sa Pilipinas. Pero walang kinikilalang ranggo si kamatayan. Kahit paanong tatak sa noo mo dyan. Wala.
Yan ang nangyari sa kanya. Kaya nga, even religion in its best form has no answer for the grave. Pumunta kayo sa sementeryo. May pinipili ba ang kamatayan? Wala. Meron ba nakalagay doon? Only age 50 and above. Ako, yung mga 50 tayo, bigla na kalala. Ako, wag naman. Lord! Pero walang pinipili ang kamatayan, di ba? Yes. Yung iba nga, hindi pa pinapanganak naaabot. Yes. Walang pinipili ang kamatayan. So ito ang sitwasyon natin. Alright? So tuloy tayo ngayon. Ayan. The fall. Falling at the feet of Jesus. In His desperation, nanikluhod siya, mga kapatid ko. Lumuhod siya sa paanan ng Panginoon. He fell down. No? Wala na siyang pakialam. Minsan kapag ka may may ranggo ka, di ba? Sila yung lumulubog. Bakit ito luluhuran? Mayabang na. Who you? Diba? Mali pa yung English mo. Diba? Yabang. Kasi may titulo eh. Hindi mo makakilala? Sino ang kwento? Nung gera sa Iraq. Gera sa Iraq. Hindi Iran ha, Iraq. Yung nauna pa noon. Panahon ni George W. Bush, presidente ng Amerika. May 4 na sundalo ng Amerika, mga GI. Naglalakad sila sa disyerto. Naliligaw sila kasi disyerto eh. Pag sa disyerto ka, hindi mo alam kung nasaan ka na naroon. Sabi niya naman, friend, ano ba to? We will die here in the desert. We have to find our camp. Yung kampo natin, kailangan mahanap natin. Naglalakad sila, nung paakyat na sila sa sand dune, yung bulubundukin, nakakita nila, may tao na nakatayo. Ganon mo. Tikas. Daming rito, yung mga kung ano mga... Tapos may star dito. 5 yung star, 5. Pag-akyat sila, sabi nila, Sir! Salamat! Salamat! Nakita ka namin. Saan po ba yung base natin? Salamat sila. Sabi ng lalaki, Don't you know who I am? Galit siya. Yung 5-star general, naggalit. Di niyo ba ako kilala? Nag-usap yung 4 na magkaibigan. Friend, mas malala ito. Tayo, hindi natin alam kung nasaan tayo. Naku, siya, hindi niya kilala kung sino siya. Palakpak naman tayo. Palakpak naman tayo, mga kapatid. O, hindi ba mas malalang sitwasyon yun? Yes. Okay na yun, naliligaw ka. Hindi mo alam kung saan ka naroon. Yung hindi mo kilala sarili mo. Naku, malaking problema. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi ng Bible sa atin? Seeing Him, seeing Jesus, He fell at His feet and implored Him earnestly. Ikaw ba naman, kung yung anak mo nasa bingit ng kamatayan, gagawin mo siguro lahat. Yes. Lumuhod siya, mga kapatid. Nagpatira pa siya doon. Panginoon, maawa ka, Panginoon. Alam niyo, minsan yung yabang ng tao, pag nasa bingit ng kamatayan, may pangailangan sa pamilya, may pangailangan sa buhay, nalilimutan mo na yung ranggo mo. Hello! Praise the Lord! Hallelujah! Ito yung mga panahon na lalapit ka sa Diyos. Lord! Hallelujah! Tanggalin mo na yung ranggo mo na yan. Tanggalin mo na yung kayamanan mo na yan. Tanggalin mo na yung kayabangan mo na yan. Kailangan mo ang Panginoon sa buhay mo. Oh, praise God. Alam niyo kung anong sabi ni Constantine. Si Constantine yung Greek emperor ng Grego. Kinalaban niya na lahat. Kinalaban niya yung mga Egyptians. Panalo siya ng panalo.
Sabi niya, I came, I saw, I conquered. Yan ang kanyang motto. Dumating ako, pumunta siya ng Egypt. He came. He saw Egypt. And he conquered. Kaya lang dumating yung time, 30 years old siya. Wala na siyang na-conquer. Lahat ng kaaway niya, natalo niya na. Na-disappoint siya. Kaya namatay siyang maaga. Alam niyo ba? 30 years old pa namatay na si Constantine. Pero maganda sa taong ito, mga kapatid, he came. Alam niyo, sa Pilipinas, ang hirap mag-invite minsan ng tao. Yes. Oh. Totoo. Kapag may ranggo. Oh, hirap imbitahin sa church yan. Pupunta lang yan pag marapit na eleksyon. Yes. Oh. True. Ay, maniwala kayo sa akin, di ba? Yan pa ang lalapit sa'yo. Pastor, praise the Lord pa. Ba, natuto mag-praise the Lord? Papapray. Sana kung papapray. Ang katuno, magpapakampanya. O, sa church namin sa Baguio, sabi ni Pastor Eugene, pwede po kayong pumunta. Pero hindi po kayo pwedeng magsalita sa harap. Kung gusto po ninyo, doon na kayo sa likod. After po ng service, kamayan nyo yung mga kapatiran. Pero hindi po pwede sa loob ng simbahan. Yes. You say amen. Amen. Kaya whether magkalaban kayo, welcome doon sa church. Pero hindi pwedeng mangampanya sa loob at gagamitin yung pulpito. And you say, praise the Lord. Praise the Lord. Malakas ka na palakpak sa ating Panginoon. So, he came. Tinanggal muna niya yung kanyang ranggo. He fell. Nagpakumbaba siya. And then, he asked. Sabi mo, humingi ka. Humingi ka. At ikaw ay bibigyan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Pumatok ka. At ikaw ay pagbubuksan. Maghanap ka. At ikaw ay makakasumpong. Kailangan may gawin ka. Hello? Hindi pwedeng para tayong si ano lang, si... Anong tawag nun? Yung tamad? Ano? Si Juan Tamad, di ba? Hindi. Humingi ka. May kondisyon ng Diyos sa kanyang mga salita. Gusto mo tumanggap? Gusto mo ng sagot? May humingi ka. Hello? Gusto mo pagbuksan ka? May blessing doon sa likod ng pintuan. Anong gagawin mo? Pumatok. Praise the Lord. Huwag dyan sa pool. Dito. Lord! Lord! Open the door! I'm ready! Praise the Lord. Hallelujah. Eto na. Sabi ni Jesus, sige, sasama ako sa iyo. Ay, excited na siya, mga kapatid. Tandaan nyo, ano ito? Desperation ito. Nagbibilang kada segundo, bawat segundo na umaandar, mga kapatid, yung kamay ng relo. Ang buhay ng kanyang anak, unti-unting nawawala. Kaya siguro sabi niya, Lord, dito, huwag mo na pansinin niya iba mga tao na yan, Lord, dito lang, tayo lang. Ito, Lord, problema, ang daming tao pa rin eh. Ang daming sumusunod sa Panginoon, mga kapatid ko. Hallelujah! Sabi ng Bible, the crowd was thronging Him. Kasi lahat may kahilingan, lahat may hinihingi kay Lord, mga kapatid. Mamaya-maya, habang naglalakad sila, biglang huminto si Jesus. Sabi ng babae, ni Jairus, Lord, ito wala sa Bible. Kay Pastor Richard, Lord, what's the happen? Actually, yung mga disciples na nagtanong kay Jesus. Sabi ni Jesus, someone touched me. May humipo sa damit ko. Ito naman mga disciples, no? Minsan mga disciples, masama din sumagot eh. Kaya kayo, bago kayo sagot na sagot, mag-isip muna kayo. Yes. Diba? Sibing tama ka, pero mali ka. Sabi niya kay Jesus, Lord naman, ang daming humihipo sa'yo. Sabi mo, sino humihipo sa akin?
Hindi ba? Ang daming tao. Oh. O ako nandun. Sagutin mo si Lord. Sabi ni Lord, may humipo sa akin dahil may kapangyarihan na na-release na wala sa akin. Amen. Now, kung ikaw si Jairus, di ba? Lord, teka muna, baka wala na yung power mo. Ha? Lord, paano yung anak ko? Nauna ako. Magtapat kayo. Minsan nag-iisip tayong ganyan. Lord, bakit inuna mo pa yung ano na yan? Ano na pagkaway mo yung kapitbahay mo? Lord, yung mayaman yung taong na yung Hello! Hello! Amen. Tama? Tama? Oh. Araw-araw tamaan ka. Hayaan mo yung blessing ng ibang tao. Yes. Huwag na lang, no? Pag binasa sa Bible, hindi umangal si Jairus. Pero kung ako si Jairus sa time na yan, siguro, Lord naman, Lord. Pambira naman, Lord. May delay ka pa eh. Pambira naman. Move on na tayo. Di ba? Ganyan di ba kayo pag nagmamadali ka na, di ba? Hello. Di ba? Tapos mahaba yung pila doon sa kabeta, di ba? Ganun ka na. Lord naman, ba't ganun? Bakit may delay pa? Sino ba yung humipo na yan sa Panginoon? Storbo. Ha? May naghihintay, may mamamatay na. Pero ang Panginoon, huminto pa rin. Sinong humipo sa akin? Sabi ng babae, ako po, Lord. Inaagasan po ako ng dugo. Pero sinabi ko sa sarili ko, mahawakan ko lang ang laylayan ng iyong damit, Panginoon. Gagaling ako. Amen. Woo! Praise the Lord! Hallelujah! 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 Akala ni Jairus siya lang yung desperate. Hindi niya alam. Along the way, meron ding isang babae, mga kapatid, na nangailangan ng kagalingan, nangailangan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen. Isang lesson to sa atin. Huwag tayong maging selfish. Hello? Hindi yung ako, akin. Kakasawa. Diba? Si ako, si me. O, ikaw rin yun eh. Si Ay. Diba? Me, mine, and myself. O, di congratulations. Anong gagawin mo? O, di kamayan mo yung sarili mo. Congratulations, myself. Amen. Every second is a heartbeat his daughter may not have. Time is passing. Ang panahon lumilipas. Di ba parang kailan lang? Parang kailan lang, sweet 16 ka pa. Huwag mo na sabihin nyo ngayon. Bakit? Time is continuously moving forward. Yes. Amen. Di ba kaya minsan may mga term nga napaglipasan na ito ng panahon. Minsan masakit pakinggan, di ba? Oh, Day, ano ba yan, Day? Minyo, nakadahi. Alam ko si Pastor Rio Bandoy, every time na lang tuwing conference, Minyo ka na dong. Until finally, sabi niya sa akin, Minyo na, Pastor, Minyo na. Siya yung naiinip eh. His urgent errand is interrupted by someone else's miracle. Amen. Minsan mauunahan ka sa milagro na kailangan. Don't fret. Hello? Don't be angry.
Don't be envious. Huwag mo hayaan na yung mga espiritong yan papasok sa puso mo. Wag. Amen. Ha? Amen. Sabi pa nila sa mga kabataan, cool ka lang. Can you say amen? Amen. Yes, cool ka lang dyan. Bakit? Papunta rin naman ng Panginoon. Di ba? On the way naman kayo ng Panginoon. Malakas nga ng palakpak sa ating Panginoon. Interruptions are not denial. Delays are not denial. Porque na-delay yung blessing mo, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na ayaw kang i-bless nito. Amen. Ha? Na-interrupt lang sandali. Alright. Eto na ngayon ang bad news. Sabihin nyo nga, bad news. Bad news. Papansin nyo, biglang umitim. Yung ating, no? Oh, nagluksa na eh. May dumating na mga minsahero. Ha? Jairus! Jairus! Oh, ano yan? Ano yan? Anong problema? Huwag mo nang istorbohin ang Panginoon. Don't disturb the Lord. Your daughter is dead. Patay na siya. Naistorbo mo lang ang Panginoon. Hindi ko na alam, baka sinabi pa nung lalaki, Lord, move on na kayo, Lord. Wala na, patay na. Ano tayo magagawa dyan? Tayo, walang magagawa. Hello? Yes. Praise the Tayo, Lord. wala tayong magagawa. Tao lang tayo eh. Yes. Amen. Kaya sandali lang, yung kausap mo, hindi basta tao yan. Can you say amen? Hindi lang tao yan. Yan ang hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang buhay at ang muling pagkabuhay. Praise the Lord. Praise the Lord. Is the Lord. Every time na lang, no? Yung mga tao, mas marunong pa kay Lord eh. Yes. Lord, wala na. Alam mo si Lord, si Lazaro, 3 araw na yan nakalibing. Alam niyo yung kwento sa Gospel of John? Yes. Di ba? Lord, 3 araw na. Ay ba, totoo naman? Nangangamoy na yan. Wala na yan. Naaagnas na. Minsan ang tao marunong pa kay Lord. Your daughter is dead. Why trouble the teacher any further? Remember this, faith is not the absence of bad news. Makinig kayo mga kapatid. Hindi porket may faith ka, walang bad news. Oh, ito, patunay. Di ba? Eh ano, naalala ko na may nagsasabi noon eh. Sabi noon sa Pilipinas eh. Kapag ka may faith ka, everything will be alright. Hindi. Kahit may faith ka, minsan makakarinig ka ng bad news. Masusubok ka. Doon matitest yung pananampalataya. Can you say, praise the Lord? Praise the Lord. Pero kung kasama mo si Jesus, wala kang dapat ikatakot. Kahit may bad news pa yan, kahit negative pa ang narinig mo, kahit pa sabihing imposible yan. Sabi nga rito mga kapatid, it is the choice to keep walking with Jesus through it. Kaya dapat isa sa mga awit nyo, through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus. I've learned to trust in God. Through it all. Pag sinabing true, ibig sabihin, kahit anong mga balakid dyan, through it all. Susungin mo yung mga balakid na yan. Yes. Can you say amen? Amen. Okay, next. Christy. Oy, bumalik sa puti. Puti. Do not fear. Do not fear. Eto na ngayon tayo, the Word. Everybody say the Word. The word. Do not fear. Sabay-sabay, basahin natin. Do not fear. Only believe. Narinig niya eh. Wala na. Patay na yung anak mo. Naawatan.
Ah, natayin. Diba? Wala na. Too late na. Di ba sa mga pelikula ng Pilipino? Nanonood ba kayo ng pelikulang Pilipino? Di ba? Oo, darating yung pulis, di ba? Pero patay na lahat ng kalaban. Unfair yun sa mga pulis. Di ba? Parang mo sinasabing laging late dumating. Mali naman yung gano'n. Dito, may dalawang utos ang Panginoon. Narinig, mga kapatid, ni Jairus, patay na yung anak mo. Pauwiin mo na ang Panginoon. Silipin mo yun. Diba? Yung panaginip mo, patay na. Ha? Yung prayer mo na business, wala na. Dedo na. Pauwi mo na si Lord. Ha? Wala na. Too late na eh. Okay? Amen? Amen. So, pawit natin. Amen? Amen. Amen pa rin kayo. Pawit natin si Lord. Ha? Oh no! Mira, yung sinasabi kanina ni Mr. G. Diba? Huwag tayong amen ng amen. Amen lang kayo ng amen. Yung iniisip yung statement. Kaya minsan nai-scam kayo eh. Diba? Pati sa church nai-scam. Kasi amen ng amen, hindi iniisip yung statement. Pauwi natin si Lord, mga kapatid. No. Oh no. Diba? No. No sir, no ma'am. Yes. Sabi nga ni Lord sa kanya eh, do not fear. Huwag kang matakot. Only believe. Manampalataya ka lang. Amen. So ano ang command? Stop fearing, start trusting. Both at once. Kaya sabi ni Lord, halika, let's go. Move. Forward march. Keep walking. Yes. Sabi mo sa katabi mo, keep walking. Walking. Keep journeying. Keep traveling. Hindi ito ang panahon na huminto ka. Hindi ito ang panahon na mag-give up ka. Right. Amen. The Lord is talking to you. Kinakausap ka ng Panginoon. Sino ba ang object of faith? Si Jesus. Amen. Hindi ang object of faith ko yung gumaling yung anak ko. Hindi. Si Jesus. Can you say amen? Amen. Kaya nga, anong sabi ni San Pap, di ba? Whether we live, therefore, or die. Ibig sabihin, regardless. Mamatay ako, mabuhay, kay Kristo pa rin ako. Can you say, praise the Lord? Kung nasa Kanya ang buhay. Kahit mauna ako sa inyo, mga kapatid, wala akong dapat ikatakot. Dahil pag-aari ako ng Diyos eh. Praise the Lord. Eh, ito kasama mo si Jesus. Ha? Sige. Jairus. Forward. Ha? Oh, praise the Lord. Hallelujah. Praise Him. Faith that keeps walking. Yan ang pananampalataya. Ha? Hindi yung may konting discouragement, wala ka na. Diba? Ang dami ko narinig kanya ng mga tao. Ha? Kung mag-testify, talagang, naku, nakakabilib talaga. Talagang mahal-mahal kong Panginoon. Talagang, I will serve the Lord. The following Sunday, wala. Ano nangyari? Na-discourage. Bye-bye, pastor. May problema, pastor. Natisod, pastor. Ha? Oh. Praise the Lord, everyone. Faith keeps walking. Ano sabi ng Bible? Walk by faith and not by sight. Amen. By faith. Amen. May pagsubok by faith. Amen. Sinabi sa'yo, patay na by faith. Hallelujah.
I believe. Anong sabi ni San Pablo? But I know whom I have believed in. I know whom. Ang object of faith, Jesus. ang Panginoon. Hindi yung mga circumstansya. Hindi yung mga nangyayari sa paligid mo. Kaya ako natutuwa ako dahil ako'y, lumaki mga kapatid na maraming mga problema, pinagdaanan. No? Pati sa church, naranasan ko. Alam mo maganda? Strong ka. Yes. Amen. Hindi yung konting pagsubok. Suray-suray. Sabi mo sa katabi mo, tigilan mo na yan. Amen. Because faith keeps walking. Patuloy ang lalakad. Patuloy ang nakatingin sa Panginoon. Oh, praise the Lord. Anong narinig niya? Bad news. Sabi mo sa katabi mo, bad news. Your daughter is dead. Wala na, tapos na. Di ba naman may comics? Anong title ng comics? Wakasan. Yung iba kunwari pa, hindi nagbabasa ng comics. Diba? Oo, wakasan. Pag sinabing wakasan, lahat ng istorya doon, may end yun. Yung ibang mga comics, tuloy-tuloy yun, di ba? May yung istorya. Kaya bibili ka na naman next ano. Yes. Kaya may mga Kristiyano, wakasan. Ang pananampalataya. Ha? Laging nagwawakas yung kanilang pananampalataya. Narinig lang, wala, patay na. Ay, okay. Tinanggap ka agad yung balita. Wala na yung mister mo, hindi naman maglilingkod sa Panginoon yan. Hindi, sige. Ha? Yung anak mo, backslider na. Wala na, hindi na magkapatuloy yan. Okay. Hindi tayo wakasan, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Tayo ay lalakad kasama ang Panginoon. Oh, come on, malakas na palakpak sa Diyos. Come on, let's praise the Lord. Alright, sandali, naka-read away na pala ako. 5 minutes. Okay. Number 2, He hears the word. Nadi-discourage kayo? Sino nadi-discourage dito? Sino dito nawawalan ng pag-asa? Dahil narinig mo, patay na, wala na, ending na. Anong solusyon? Hear the word of the Lord! It's time for you to open your Bible! Naglulupay-pay, saan ka pumupunta? Sa mga marites. Doon sa mga post. Correct. Sa mga GC. Punta. Ano meron doon? Yung pare-parehang mga discourage, nagdi-discouragean. No, palakasin po. Anong gagawin mo dapat? Hear the word of the Lord. Ang pakinggan mo, ang tinig ng Panginoon. My sheep knows my voice. Yes. Alam ng tupa ng Panginoon ang tinig niya. Eh, ba nakikinig ka sa ibang tinig? Wala na. Ang maganda, number 3. He keeps walking. Amen. The Lord is with you. Kasama mo ang Panginoon. Umawa ka lang sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. God is working. God is doing something marvelous. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Okay, the house of mourning, the wake. Ito na yung lamay. Alam niyo, ang mga Hudyo, parang Pilipino rin. Diba sa atin, pag may lamay. Talaga.
Kayo, tumatawa kayo. May kayo pa nga, gusto mo pang sumama doon sa libingan, di ba? Sasama ako! Tinulak. Ba't ako tinulak? Diba? Kaya kaya yung mga pelikula noon nila, Dolphin, nila Chiquito, laging kasama yung mga ganun no? Yes, si Babalo. Kaya pala si Babalo. Asawa ni Babala yan. Okay, when Jesus arrives, the mourners are already loud. Tsaka alam niyo ba noon, nag-hire sila ng mga taga-iyan. Yes. Hindi lang mga Chinese ang may ganyang kaugalian. O kasi sa Bible College, may subject kami, Bible Lands and Customs. Yung mga customary nila noong unang panahon. Nag-hire sila. No, kaya ang iba nung iyak ng iyak, bayaran yun. Hindi ikaw yung namatay. Sabi bayad! Yung nanginigil na pala. Si Alice naman, nag-isip ka agad, patay na. Hindi. Naniningil na yung taga-iyak. Hindi ko pa nagbabayad eh. Uyag. Everybody say amen. Amen. Ayan the professional weepers have begun. Kasi nga patay na yung bata. Yun ang reality, patay na yung bata. Kaya nag-hire na sila. Di ba sa atin, no? Minsan nga may sakit ka pa eh. Andun na yung punerarya. Magtapatan tayo mga kapatid. Di ba? Yes. Pag nakita nila nag-iingalo na yung mahal mo sa buhay, andun na yung mga punerarya. Dito ko na lang sa amin, buy one, take one. Isasama ka na rin sa kabila. Hindi, ganun yan. May professional talaga. The world has decided the story is over. Tapos na. Patay na. Too late the hero ka na, Jesus. Wala ka nang magagawa. Pero tinanong yung tanong ni Jesus, why this commotion and weeping? Bakit kayo nag-iiyakan? Ha? Kayo na mga bayaran, bakit nag-iiyakan kayo? Anong response itong mga tao ito? Nagtawanan sila. Praise the Lord, everyone! Praise the Lord. Siyempre, sino ba naman hindi magtatawanan, di ba? Hinahir na nga kayo eh. Kasi patay na nga yung bata. Tapos ito, may dumating, nagsasabi, bakit kayo nag-iiyakan? Hindi lang yun. Ang sabi pa ni Lord, the child is not dead, but sleeping. Siguro yung, albularyo, doktor-doktoran doon. Natutulog? Natutulog? Oy, pinulsuhan ko na yan! Pinulsuhan ko na dito! Ginyanon ko pa yung ilong, tinignan ko kung humihinga pa, wala na! Patay na! Pero si Lord, mga kapatid, hallelujah. Sabi nga rito sa ating what looks like an ending is to Him, she's just taking a nap. Natutulog lang yung bata. Woo! Praise the Lord! Dahil nasa mga kamay ng Panginoon ang ating buhay. Sinabi nga ng Bible, your soul is mine. Yan ang sabi ng Diyos, akin ang iyong kaluluwa. Kahit pa sabihin ng mundo na time mo na, pag sinabi ni Lord, hindi pa, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Woo! Talitakum. Ang ibig sabihin, little girl, I say to you, arise. Kinuha niya yung kamay ng bata. Huwag mo iabot. Meron bang patay na gumawa?
Mamaya, babalatan ako dito mamaya. Remember, it's my birthday. Be kind to daddy. Anak ko ito, mga kapatid. Baka isipin nyo, hinawakan ko yung kamay ng dalaga. Anak ko ito. Yan. So gently and personal. Because Jesus is not afraid of death. Yes. Sabi ng Bible sa atin, He holds the keys of hell and death. Yes. Nasa Panginoon, nasa kamay ng Diyos.